Nakakahiya ka sa mga ibang customer. Tingnan mo, ang baho-baho mo. Francis, huwag ka naman ganyan sa tao. Tsaka isa pa, customer pa rin yan. Tsaka kung pinoproblema mo yung pambayad niya, huwag ka mag-alala kasi ako naman magbabayad eh. Kakaltas ko sa sahod ko. Talagang ikaw magbabayad yan. Alam mo, dahil sa ginawa mo, makakarating to sa amo natin. Jay, wala pa ba si sir? Wala pa eh. Tsaka nakapagtataka lang, bakit kayo tayo pinatawag ni sir? Kung talagang hina ng kukote mo eh. Kaya malamang mag-a-announce na yun kung sino magiging manager. At sigurado ako na yun. Eh, paano ba naman kasi, ang tagal ko na dito sa restaurant, eh mga natural. Ako mapupromote dito. Eh, wala pa naman yung desisyon ni sir eh. Antayin na lang natin kung sasabihin ni sir na ikaw yung mapopromote. Ay nako, mag-e-expect ka ba na ikaw mapupromote? Ay alam mo naman kung sino pinakamagaling dito. Di ba ako yun? Talaga, bakit pilingiro? Ano pala si sir? Sir. Sir, good evening po. Good evening. Kumusta naman yung takbo ng restaurant? Sir, maayos naman po, tsaka marami pa tayong customer. Eh, syempre, dahil sa akin yun kasi maganda yung serbisyo ko. Salamat naman at medyo ginalingan niyo sa trabaho dito. Mamaya i-announce ko sa inyo kung sinong mapipili ko, kung sinong magiging susunod na manager dito. Eh, sir, walang galang lang po Kahit po na kailangan niyo pa po pag-isipan yan. Eh, alam ko naman na ako lang naman magpupromote dito eh. Titingnan ko lang yung evaluation nyo. Tapos mamaya, bago mag-closing, siguro sabihin ko sa inyo kung sino magiging manager. Okay ba yan? Sige po, sir. Paano? May ko muna kayo doon muna ako sa office ko. Sige pa. Nako, sino kaya yung mapopromote sa ating dalawa, no? Good luck sa atin. Good luck sa atin. Good luck sa akin. Kasi ako lang mapipili dito. So alam mo ikaw, nakakainis ka rin eh. Alam mo, nag-uusap kami ni boss. Sabat ka ng sabat. Hoy, tandaan mo, kung nagsisimula ka pa lang dito, ako nagtuturo sa'yo. So ano tinitingin mo dyan? Iligpil mo na yun, Maglinis ka. Saan ba si Francis? Hindi mo lang tumulong dito sa paglilinis. Ganda restaurant, sir. Kuya? Sir, baka po pwedeng makahingi ng pagkain kasi sir, gutom na po ako kaso wala po akong pambili. Naku, kuya, pasensya ka na baka pagalitan ka ng kasama ko dito. Masyado kasing mahigpit yun Sir, sige na po, maawakan po, sir. Kahit tira-tirang pagkain lang po, sir. Kuya, saan ka ba galing? Tsaka ano yung mga dala mo? Sir, wala po to. Nangangalakal po kasi ako sa labas Sige kuya. Ganito bibigyan kita ng pagkain pero kailangan mo lang bilisan kumain Baka mamaya kasi dumating yung kasama ko napaka-stricto kasi nun. Lalong-lalo na sa mga taong kagaya mo. Sige sandali lang kukuha ako. Sige po, sir. Maraming salamat po Kuya, ito pagkain mo. Tsaka, pasensya ka na pero kinakailangan mong bilisan kumain kasi baka mamaya dumating yung kasama ko Sige po, sir. Maraming salamat po Wala naman yun. Ilang araw ka na bang hindi kumakain? Sir, 1 linggo na po akong di nakain. Kaya pala parang nangangayayat ka na. Kakaawa ka naman. Gusto mo kumuha ko ng tubig? Opo, sir. Nauuhaw na po ako Sandali lang
Teka lang. Sir, Anong ginagawa mo dito? Ha? Sino nagbigay sa'yo ng pagkain? Sir, yung isa pong waiter. Alam mo, bawal ka dito. Pangmayaman itong restaurant na to. Hindi sa katulad mo, na mukhang mahirap. Sir, pasensya na po ah. Nakain lang naman po ako eh. Tsaka gutom na po kasi ako eh. Bakit? May pambayad ka ba? Ha? Sir, Di ba wala naman? Ano? Mga barya lang? Alam mo, hindi kami tumatanggap ng barya dito. Dapat card. Francis. Ano to? Pinapasok mo to, Jay? Francis, pasensya ka na ha. Naawa kasi ako sa tao eh. Naawa ka? Pero sa sarili mo, hindi ka naawa. Hindi mo ba alam? Dahil sa ginawa mo, tatagal ka ng trabaho. sir, teka lang po. Wala naman po mali sa ginawa ni sir eh. Na walang mali. Ha? Nakakahiya ka sa mga ibang customer. Tingnan mo, ang baho-baho mo. Francis, huwag ka naman ganyan sa tao. Tsaka isa pa, customer pa rin yan. Tsaka kung pinoproblema mo yung pambayad niya, huwag ka mag-alala kasi ako naman magbabayad eh. Kakaltas ko sa sahod ko. Talagang ikaw magbabayad yan. Alam mo, dahil sa ginawa mo, makakarating to sa amo natin. Palabas mo na yan! Francis, baka huwag mo nang sabihin kay boss. Tsaka huwag ka mag-alala kasi aalis na rin naman siya eh. Tingin mo gagawin ko yun? Ha? Siguro ito ng paraan eh. Para ako nang maging manager dito. Pag nagkataon niya na ako naging manager dito, pati ikaw, tatanggalin ko sa trabaho. Sige po sir, alis na po ako. Sir, pasensya ka na talaga ha. Ganun talaga yung ugali ng kasamaan ko dito eh. Lalong-lalo na sa mga kagaya mong ganyan. Hindi naman sa nilalait kita sir ha. Pero sa mga mahirap kasi na mga customer dito, kapag nalaman niya na pinapapasok ko dito, nagagalit siya. Naawa lang kasi talaga ako sa'yo eh. Kasi di kita matiis. Sir, maraming salamat ha. Tsaka, sir, pasensya na dahil sa akin, baka mawalan ka pa ng trabaho. Ano ka ba? Ayos lang yun. Tsaka, kung mawawalan man ako ng trabaho, ayos lang din. Kasi marami naman akong pwedeng mapasukan dyan eh. Importante kasi sa akin na nakatulong ako. Lalong-lalo na sa mga taong kagaya mo na nangangailangan ng tulong. Sir, hayaan mo na yung kasamaan mo. Tsaka ikaw, darating din ang swerte sa'yo. Dahil mabait ka, tsaka tumutulong ka sa mga nangangailangan. Nako, maraming salamat ha. Tsaka pasensya na talaga kung kinakailangan mo nang umalis dito sa restaurant. Sige, naiintindihan ko naman siya eh. Sige. Meron ka bang pera? Gusto mo bang bigyan kita kahit meron naman akong konti dito? Ay, hindi na. Meron pa naman akong barya dito eh. Maraming salamat ulit ha. Sige, mag-iingat ka ha. Sandali lang. Yung solar mo pala. Ay, kalimutan mo. Thank you po ah. Sir. Francis, asan si Jay? Sir, nasa kusina pa po. Pala Okay. sir, i-announce nyo na po ba na kung sino yung manager? Actually, dala ko na yung pipirmahan nyo kung sino man yung napili. Ako sir, sigurado ako yung pipiliin nyo na. Pala sir, kanina nga pala may pumasok na pulubi. Itong si Jay, pinapasok niya, tapos pinapakain pa ng libre. Ako sir, ayoko lang na masira yung restaurant nyo. Tsaka, ako naman magiging manager dito, siyempre, ayoko rin masira yung pangalan ko eh. Mamaya, sisira pa yung negosyo natin. Sir, sorry po. May inasikaso lang po ako sa kitchen. Okay lang. So,
Total naman, magko-closing na tayo. Malinis na naman lahat, di ba? Yes po, sir. Kaya pala, may gusto sana ako sabihin sa inyo. Bali, mawawala muna ako dito ng siguro mga 2 years or 1 taon. Kasi kailangan kong pumunta sa US para dun sa business namin doon. Huwag kayong mag-alala. Kasi, andito naman yung anak ko. Para siya yung maggabay sa inyo dito. At gusto ko, siya na rin yung mag-announce kung sino yung magiging manager sa inyong dalawa. So, hintayin lang natin, parating na yan. Teka lang, sir. Bakit po yung anak niyo? Basta po sir, ako, ayos lang po sa akin kahit hindi po ako magiging manager. Okay na po ako sir, kahit ganito lang po yung posisyon ko. Wala pong problema sa akin. Oh, Daddy. Sir. Ito po yung anak niyo. oo. Daddy, may napili na ako. Tsaka alam ko na siya yung karapat-dapat na maging manager dito sa restaurant eh. Kasi dahil sa kabutihan niya, tsaka, Daddy, alam mo ba, napakabuti niyang tao, tsaka marunong siyang tumulong sa taong nangangailangan. Kaya ngayon, Daddy, i-announce na kung sino. Congratulations. Sir, ako po yung magiging manager sir, ako po yung mapopromote. Teka lang, sir. Napaka-unfair naman po noon eh. Ito anak niyo, bago lang dito eh. Natural kayo magdidesisyon eh. Hindi na bago sa ganitong industry yung anak ko. Nag-aaral sa ibang bansa yan para mamahala dito. Sir, parang familiar po yung anak ninyo. Parang siya po yung pumasok dito sa restaurant. Kayo po ba yun, sir? Ako nga yun. Sa totoo niyan, inutusan ako ni Daddy para malaman kung anong tunay na ugali yung dalawa. At kung sino talaga ang deserving sa pagiging manager. Grabe, sir. Hindi ako makapaniwala. Akala ko po talaga pangkaraniwang tao lang po kayo, sir eh. Teka lang, sir. Bakit naman ganun? Kung nagsuot kayo ng maayos na damit, di sana maayos yung pagtrato ko sa inyo. Tsaka, sir, iningatan ko yung pangalan ng restaurant na to eh. Ayoko na may papasok-pasok ng pulubi. Alam mo, Francis, importante pa rin sa amin yung marunong makipagkapwa-tao. Nanggaling din kami sa hirap, kaya alam ko kung ano yung feeling na mahirap. Number 1 sa amin yung attitude. Yan ang hinahanap ko sa isang empleyado. Day, congratulations. Ako, sir, maraming salamat po. Congrats. Nako, sir. Thank you po, sir, ah. Hanggang ngayon, hindi pa rin po talaga ako makapaniwala, sir, eh. Na kayo po yung pulubi kanina. Tsaka ikaw, ano pang hinihintay mo? Umalis ka na. Teka lang, sir. Huwag naman po. Tanggap ko naman po na kahit hindi ako ma-promote, okay lang po. Mahal ko po yung trabaho ko eh. Tsaka, sir, ito na lang yung hanap buhay ko. Di mo ba ako narinig? Di ba sinabi ko, umalis ka na? Tsaka sinisigurado ko na wala nang tatanggap sa'yo sa ibang company o restaurant dahil dyan sa ugali mo. So, paano, Jay? Pirmahan mo na yan, tapos bigay mo sa HR natin para maumpisa na yung promotion mo. Makapag-umpisa ka na as manager. Ako, sir, maraming salamat po, sir. Pinapangako ko po, gagalingan ko po dito sa restaurant ninyo. Sisikapin ko po na lalaki pa po yung sales natin dito, tsaka asikasuhin ko po na maayos yung mga customer. Ibibigay ko po yung best ko dito. Tsaka Jay, sana huwag ka magbago. Tumulong ko pa rin sa taong nangangailangan. Opo, sir. Makakaasa po kayo. So, sige. So, paano? Kayo na muna yung bahala dito sa restaurant, ha? At mauna na ako. Kayo na yung mag-close dito. Sige po. Okay? Sige po. Ako, sir, thank you so much, sir, ha. Tsaka alam mo, sir, hindi ko to pinangarap. Alam mo, sir, sobrang sarap pala sa pakiramdam na hindi mo pinangarap yung isang bagay, pero kusang dumarating sa'yo. Di ba sabi ko naman sa'yo, balang araw, aangat ka rin sa buhay. Thank you po talaga, sir. So, sige, paano? Mauna na muna ako, ikaw na bahala dito. Sige po. Kwento natin to